Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan, and I hope mga kababayan ko na tayo ay nakakatiis pa sa gobyernong to, mga kababayan ko. Napakasinungaling po ng palasyo, mga kababayan ko. Itong babaeng to, naku, napakita ko na yung larawan tuloy. Itong babaeng po ito, si Auntie Claire. This lady is a spokesperson ng Malacanang. Ang sabi niya yung nakaraan araw, I think Wednesday or Tuesday, ang sabi niya, mga babayan ko, na naisin ng Pangulo na sila mismo ang mag-resign out of delicadeza. Hindi, in-announce mo na may video ka nga, ayoko nang pakita, na nag-resign si Executive Secretary Bersamin at saka si DBM Secretary Pangandaman ba yun? Basta yung babae. Pero mga kababayan ko, etong siste. Akala ko ba ayaw mo sa fake news, Auntie Claire. Pero eto, yung interview po ni Bersamin, ang nag-interview si Sherin Cosing, sandali lang po napakasinungaling. Niloloko tayo, mga kababayan ko, ng Malacanang. Nagrally na nga ang Iglesia ni Cristo. Ang tema nila is transparency o accountability. Pero itong Malacanang na to talagang ay nako, sandali lang ito, mga kababayan ko, kayo na humusga po kung sino nagsasabi ng totoo, mga kababayan ko. Ito yung interview ni Sherin Cosing kay dating Executive Secretary Bersamin, mga kababayan ko. I did not resign. Yan ang iginiit ni former Executive Secretary Lucas Bersamin. Auntie Claire, ang sabi mo, pinabasa lang sa'yo na Malacanang. Ba't di mo biniverify bago ka magsalita? Pero kung tungkol kay BP Sara yan, mabilis ka pa sa alas 4. Ikaw ang fake news. That is the real fake news. Ikaw, Auntie Claire, ka na. Grabe. Kapit tuko ka dyan. Di bale, ilang buwan na lang. Hindi ko alam kung wala Ang balita na nagbitiw siya out of delicadeza. Ito ay matapos idawit ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa anomalya. Kaugnay niyan, makakausap natin former Executive Secretary Lucas Bersamin. Magandang tanghali po, sir. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Sherin. Opo. Sir, you said you did not resign and that someone not from Malacanang called you on November 17 to say you had to go as ES. Sino po ang tumawag po sa inyo? I will not disclose who that person is. Tingnan mo, may kulang din to si Bersamin. Dating Supreme Court Justice to, mga babayan ko. Chief Justice ata yon. I think na-appoint siya ni Pangulo Duterte noon Bakit ayaw mo sabihin kung sino tumawag sa iyo? O talaga may tinatago pa? Kaya po, tinanggal po si Bersamin at yung pamangkin pa niya. Pang-apelido rin Bersamin, mga kababayan ko. Dahil sa kwarta, mga kababayan ko, ang nag-deliver daw, yung Roberto Bernardo ba yun, yung Undersecretary ng DPWH, 51 billion, mga kababayan ko, 2 armored car. Ito naman si Lacson, kasi tinawagan siya basta araw ng linggo. Dapat, sinabi ni Lacson sa Blue Ribbon Committee. Sinabi niya sa plenary, sa session, mga babayan ko, wala sa investigation yung sa Blue Ribbon. Ano na to, mga babayan ko? Timo, from down to up na, mga babayan ko, ang Malacanang sangkot na. Sana magsalita ka na, Bersamin, kung talagang totoo ito, at yung pamangkin mo, at saka yung Ulay Bar ba yun? Yung taga DepEd. Bakit napunta yung DepEd sa flood control, mga babayan ko? Ituloy pa natin interview. Hindi ko na kung mahaba ito. I respect him and he's a very close friend of mine, no? But he was trusted with that responsibility
sabihin sa akin na I have to go. Yun lang, when something is delivered like that, a message. Kasi mga babayan ko, ang executive secretary parang literal president yan. Pwedeng hindi padaanin kay Pangulong Marcos sa mga sa presidente or pwedeng indirect niya. Pero grabe basta talaga pera, talagang magbabago isip mo. According to Ramon Tulfo, na ito si Bersamin, corrupt daw, yun sinasabi. Sa Supreme Court pa raw. Pero wala mo tayong katibayan. Pero sinabi mismo ni Lacson, mamaya ipapakita ko, konting excerpt lang, or hindi ko lang kung mahaba yun, na totoo yung 100 billion pesos nga. Tignan mo, billion na pinag-uusapan mga babayan ko. Ibig sabihin talaga, nagkaroon ng insertion. Pero mga babayan ko, ako'y nagtataka rin, si Presidente Marcos, undersecretary, hindi niya kaya. Sana man lang kung secretary mga babayan ko. Pangulo Marcos, may alam ka ba sa mga ginagawa ng mga tao mo dyan sa Malacanang? Kaya na tayo sa buong mundo. Globally, alam na yung nangyaring pahayag ni Senador Amy Marcos na medyo may health problem ka. Meron kang addictus benedictus na kaso, mga babayan ko. Ang hirap niyan. Tapos nagkakaroon ng cover up. Ito naman si Lacson, porket hindi kita masisisi si Senador Lacson kasi tumatanaw ka ng utang na loob kasi tumakbo ka sa partido ng Bagong Pilipinas. Ano magagawa natin? Pero naman, pagdating dito, dapat concern ka, Senador Lacson, sa Pilipino. Hindi sa isang tao lang, sa Pangulo. Mawawala rin yan. I do not hesitate because not my going to cause a problem with me. Tinan mo talagang takipan na iimbestigahan ka ni Ombudsman, sige. Kaya napakagulo na ng samut-sari ng mga nangyayari sa bayan natin. Dahil lang sa salapi, sa pera, mga babayan ko, mga gahaman sa pera, mga tinamaan kayo ng magaling. Imposible yung Undersecretary Bersamin siya lang magsosolo at saka yung Olaybar na yun, taga DepEd. Sinong mastermind? Sinong nag-utos nun? Sila lang? Sila nag-decide, hindi pinadaan sa Pangulo? Sabi nga ni Winnie Monsud, dating NEDA Secretary, imposible walang alam si Pangulo Marcos, mga babayan ko. Ay, nako, ito yung kay Lacson, pakita natin lang Taki pang blues, mga kababayan ko Nang-conclude na ito mga babayan ko, si Senador Lacson. Parang nag-conclude na siya na walang kinalaman ng Pangulo. Nakapagtataka ang mga babayan ko, imposibleng isang undersecretary na gagawa ng sarili niya. Siya lang mag-i-initiate. Ang lakas naman ng loob, mga babayan ko. Ito, konting excerpt lang ito. Yung sinabi ni Senador Lacson. Because it did not happen, Mr. President. And I will still strongly suggest that an investigation is in order. Because, you cannot, just... Mga kababayan ko, wala na si Bunuan yung dating sekretary ng DPWH. Wala na. Tumakbo na. Nasa Amerika na mga kababayan ko. Baka palipat-lipat ang state yung mga kababayan ko Tinan mo, di umano may nagkaroon ng 1 billion peso yung dating secretary, mga babayan ko. Talagang dig deeper talaga yan Tignan natin talaga kung sino talaga yung pinaka-ugat niyan, yung pinaka-pinuno sa pagnanakaw. Pull around. And Mr. President, the President of the Republic of the Philippines, no matter how kind-hearted he is, doesn't take advantage. Ha? Kind? Hearted? Sige. Yun po yung nakakasama ng loob. Ito pa yung aking notes, di ba? Sinabi niya, narinig niya si Saldico. Ito, I heard Saldico's statement that he delivered 25 billion to President Marcos and Speaker Romualdez, representing the commitment for the 100 billion. Mga kababayan ko, pabaya si Pangulong Marcos kung ganyan. Hindi niya alam mga ginagawa ng mga tao niya.
Nasa Malacanang siya. Tingnan mo, umaabot na sa pinaka-pinuno. Oh my God. This could not be true because I handled the 52 billion pesos and I caused the delivery of the commitment for the 52 billion to Yusek Tragit Olaybar. Tragit Olaybar? Personally, Mr. President. Olaybar nga. So let this be a lesson to everyone, to all of us. You know, sometimes kala mo lulusot ka, pero sooner or later, it will catch. Akala mo lulusot ka. Yung sinabi ni Saldico, na totoo yung sinabi ni Gutesa. Wala kang comment. Di ba? Up with you. Especially if you do it habitually. Who would know that the President would include in his zona, mahiya naman kayo. Who would know that I and my staff. That is cover up. For me, Senator Lacson, pinangunahan lang ng Pangulo na para hindi siya madamay. That is my own opinion, ha? Imposible walang alam ang Pangulo, mga babayan ko. Nagtatanong lang talaga. Sana may lumabas talaga, pero kahit may lumabas, mga babayan ko, i-deny yan ng spokesperson ng Malacanang, yung babaeng POS, mga babayan ko. Kaya, anong gagawin natin? Tayo mga Pilipino, tayo mga ordinaryong Pilipino. Sino tutulong sa atin, mga babayan ko? Bilyon-bilyon, mga kababayan ko. Alam niyo yung budget sa DPWH, yung 2025 na budget? 1.something trillion pesos. Napakalaki, no? Would work after hearing the President's message on several case studies. Okay. Oriental Mindoro, First Bulacan District. Who would know that Senator Marcoleta would call for a motu proprio investigation in the Blue Ribbon Committee? Wala po nakakalam nito. Para ito mga projections, wala makakapredict. These are, unpredictable variables that could explode. May point ka rin, Senator Lacson. Talagang wala tayong kamalay-malay na talagang pinagnanakawan na para tayo ng mga opisyal natin, mga pasweldo natin. Tapos, nagsisilabasan na. May mga senador, may mga congressman dyan, congressman na mga contractor, mga kababayan ko. Ano gagawin natin? Hindi namin ito palalampasin, Senator Lacson at yung iba pang mga senador dyan. Makakulong na ang makakulong dyan. Yung Martin Romualdez, dapat makakulong din yan. Si Saldico, makakulong din yan. Para tigilan na itong lintik na pagnanakaw mga babayan ko. Flood control pa lang yan, ha? Wala pa yung iba. Departamento. Wala pa ibang departamento, mga babayan ko. Kaya, naiintindihan ko si Senator Lacson na sabi niya, I'm not defending the President. Sa ginagawa mo yan, siyempre, didepensa mo ang Pangulo. Kasi, may utang na loob ka nga tumakbo ka sa partido niya. Yung aking opinion, mga babayan ko. Paki-like, paki-share lang po paki-subscribe lang po. Mag-ano tayo, huwag tayong titigil hanggang walang makulong mga kababayan ko. Ang sinabi ng Pangulo Marcos, bago mang Pasko, ay may makukulong. Sana nga po. Sana ikaw. Hindi pwede pala, no? Maraming salamat po at mag-iingat po kayo at happy birthday po doon sa may birthday next week. Bye!